10 ways para makasurvive ng hay fever or Kafunshu dito sa Japan. Hello! This is Miko Poge! And ngayon, dahil seasonal hay fever or Kafunshu dito sa Japan, so i-vlog ko ang aking naramdaman dahil masyadong masakit. Ayan, so i-share ko ngayon kung ano ang ating gagawin para makasurvive tayo sa Kafunshu dito sa Japan. So sa lahat ng mga nagbabakasyon, mga kaibigan ninyo na pumupunta ng Japan na wala pang alam regarding sa seasonal allergy dito na tinatawag na Kafunshu, eto na, tuturuan ko kayo kung paano kayo makasurvive at para hindi kayo magnangaha. Ayan. So, eto ang mga sintomas na naramdaman ko regarding sa aking Kafunshu ay una, ang pangangati ng aking mga mata, baby. Sobrang kati talaga na ng aking mga mata dahil yung, alam mo yung kati-kati, tapos ang kamay ko rin kumakati, tapos ang sarap magnakaw. Charot! Oo, so pagkatapos, masakit ang ulo ko, and then, ayan, runny nose. Tapos after nun, di ganun ka ng ganun. Ano ka ng tissue. Tapos magka-clogged nose ka na naman dahil tapos ang kati-kati ng ano mo, ng lalamunan mo, girl. And then, wala naman akong fever, wala naman ako yung mainit ang aking pero ginkinay ka lang talaga, pero wala kang gana. Eto ang mga dapat nyong gawin pag nandito na kayo sa Japan, or kahit na, or baguhan kayo dito sa Japan, or magbabakasyon kayo. Basta nandito sa Japan, 10 ways para makasurvive ng hay fever or Kafunshu dito sa Japan. Una! Pinakauna! Ayan, always wear mask. So, kahit saan ka man pupunta, dapat meron ka talagang mask dahil. Kasi ako dito nga sa bahay, nag-wear ako ng mask. So, ang pag-wear ng mask, ganito. So, always wear mask. Ganito, pop! Oh. So, ganyan. Pag lumalabas kayo ng bahay, always wear mask. At possible, pwedeng mag-eyeglass din kayo. Ganon. So, ito yung pinaka, kasi di ba maraming mga yung pollen. I'm pollen for you. Yon, mga pollen allergies. Umaano sa atin kayo, yun nagkaano sa atin. Basta, pinakauna natin, always wear mask. Tanggalin ko na dahil baka chocolate na. Later na ako magmamask. Pangalawa is eto. Yung asan yung eye drop ko. Nawala. Sino nagnakaw? Tingera kayo. Wait. Ayan. Eto yung eye drop for eto yung resita sa akin ng doctor. Ginagamit siya pag nangangati yung mata ko. Morning, noon and the evening. Pag kumakati talaga, pinatulo ko siya. Hindi pwede yung mga ganito yung mga sa eye mo, mga eye, basta sa mga red eye, hindi siya pwede. Pang kafon talaga siya. So, ipapatak mo lang. Pak, ganon. Pak, ganon. O, diba? Tapos, pag ganon mo, ganda mo na. Ganyan, guys. So, pangalawa is this one. And, of course, ang ating pangatlo is eto. Always wear lipstick. Charot. Eto, magdala kayo talaga or bumili kayo ng mga ganito or magpa-check up kayo. Bibigyan naman kayo ng ganito ng doctor. This is nasal spray. Pero before ka mag-nasal spray, wait, kasi tsaka naman may sipon ka, diba? Wait. Okay lang. Hindi kayo matsaka, Day. Huwag lang kayo manood nito. I-cut nyo to, Day! Ganyan. Tapos, nasal spray ka na. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganyan! So, eto yung pangatlo. And of course, pang-apat is yung iniinom ko actually pag hindi ako nakapagpa-check up, eto talaga yung iniinom ko. Allegra. Pero dahil nakapagpa-check up ako, binigyan nila ako ng ganitong gamot. Ayan, this one. This is Fixonadine Hydrochloride ZE. Ito naman siya.
Hindi ko maintindihan dahil kahit naka-Japanese. So, eto yung mga nagko-control ng mga chemilatic and everything. So, mabisa talaga to siya. Actually, mabisang gamot siya. And, meron din akong tinitake sa gabi, pag gabi na, so sleeping time, nagtitake ako ng this one. Cylistamine, baby. Cylistamine, baby. Eto, so, steroid yata ito. Parang may nag-message sa ano ko, this is steroid. So, tinitake ko siya bedtime. Yes, bedtime. Ganon. And, ang next is use humidifier. So, nasa room ninyo, gumamit kayo ng humidifier para may humidify ang humidify. Wag yung humidify dye. So, pagkatapos mong gumamit ng humidifier, ating next is eto, Kleenex na tissue Aquavail. Actually, meron siya dito sa Japan, Aquavail Kleenex tissue. Ano siya? Hindi naman siya yung meron siyang tubig na ano, yung wet. Hindi siya wet. Very soft siya na hindi maaano yung ano mo. Kasi sa akin, ang ginagamit ko ngayon is Kleenex high quality. Pero ano to, hindi to ganito. Pero mas nag-research ako, maganda pala ang Aquavail na Kleenex tissue. Ganon. So, hindi siya mano kasi ang ilong ko ano na ang rami ng ano dito. Sugat-sugat na. Sobra ng tsaka. Buti na lang. Maganda pa rin. Ganon. 8 natin is boost your immune system. So, dapat drink more energy. Ganon. Drink more vitamins. Yung mga yogurt, yung mga ganon, Yakult, mga natto. Natto, hindi ko gusto ang natto, day. Tapos ang Yakult, day, nagtatai ako dyan, day. Drink water, drink vitamins and minerals, ganyan. Para malakas ang iyong katawan, baby. And of course, ang ating pinaka-9 is yung i-map mo yung sahig mo ng, yung hindi yung map ng ano ha, yung map na ano, yung parang wet na map, kasi yung parang mga abugday, na kukuha yung mga abugday. And ang pinaka-last natin ay i-check mo ang schedule ng pollen forecast para malaman natin kung kailan ang super pak na mga pollen at prepare tayo, guys. So, ayan. I am hoping na etong tips ko na to ay makatulong sa ating lahat sa pagsugpo talaga, day, at maiwasan. Pero alam nyo, mahirap talaga siyang iwasan, girl. Pero yun lang, para makapag-survive ka lang. Pero actually, ako talaga, meron talaga akong Kafunshu, meron talaga akong allergic rhinitis. Nasa Philippines pa ako. So, nalulok ang mga tao dito kahit hindi Kafunshu season, hindi siya season ng Kafunshu, meron akong Kafunshu. Ang Kafunshu pala ay nag-start siya ng February until April. So, mahaba-haba pa ang panahon. Pwede nyo i-extend din, katulad sa akin, whole year round ang aking Kafunshu. So, nga ako always. Pero eto, lumalaban pa rin. Dapat maging maganda sa buhay, maging positibo sa buhay. Ganyan lang. Lumalaban! Maraming salamat for watching. This is Miko Poge! Pak Japan! Bye! Maraming salamat for watching. Follow me on my Instagram, Facebook, and Twitter at Miko Poge. Pak Japan!